Good morning everyone! It's another beautiful day and it's a coffee time sa aking alaga. Ayan, habang nagko-coffee, nagla-live sa aking YouTube. Yan naman gawain ko sa umaga. Muni-muni, isip-isip kung may maisip. Charot! Kasi si Lola nagbabasa ng Bible habang hinihintay ko siyang matapos. And then, nag-iisip din ng mga hindi naiisip, kung ano-ano dyan, pero na-homesick yan kasi kagagaling ko lang ng bakasyon sa Pilipinas. So, medyo ang aking pag-isip na sa Pilipinas pa rin, namimiss ko ang pamilya ko. So, yan ang pinakamahirap guys, pag ikay magbakasyon. Usually, mga 1 month ko rin yan na iniinda, no? So, laban lang, ganyan namang OFW. Ang iniisip lang naman talaga natin is makabalik, makapagtrabaho ulit. So, that's life. Ayan si Lola. Sabi ko magbasa na siya ng Bible niya ulit kasi medyo nakukulta ng utak niya. So, pinagbasa ko ulit ng Bible para medyo okay siya. Kasi si Lola, nag-umpisa na po siya mag-dementia. So, nagtatanong siya sa akin kung nagbasa na ba ako ng Bible o hindi. Nakakalimutan na niya. Kung minsan nga sabihin niya hindi ko raw binigyan ng pagkain. So, hindi ko na lang pinapatulan, binibigyan ko na lang ng pagkain niya. Hinihintay ko siya na matapos na mag-Bible ulit kahit 2 beses niyang binasa, no. After that, linis time ng kanyang kwarto, pinalitan ko ang kanyang bed sheets kasi medyo winter pa ngayon, so doble-doble yan na medyo may parang mainit na kumot sa ilalim para hindi siya ginawin pag natutulog sa gabi kasi ayaw niya ng may aircon sa gabi. So parang masakit siguro yung ulo niya, no? Kahit ako masakit sa ulo yung aircon eh. So ayan guys, yan ang gawain ko every Wednesday, once a week. Nagpapalit ng bedsheet, mga pillowcase niya, at yung kanyang kumot na ko yan sa araw, umaga-umaga, binilad ko sa araw. Tapos bilanil ko na lang kasi medyo malamig na yan. Mga 11 kasi or 12, medyo maginaw-ginaw na ulit kasi winter. So yan, habang hinintay ako ni Lola dun sa sala, kasi nakakain naman na siya, tinatapos ko na yung trabaho ko sa kwarto. So, actually, hindi naman buong araw naglilinis. Kung ano yung kaya kong linisin, nililinis ko na lang. Kasi, kailangan niyang may katabi lagi, tawag ng tawag sa pangalan ko. So, nag-iba talaga yung pag-uugali ni Lola. Magmula nung ako ay umalis galing ng Pilipinas. So, nag-iba ulit yung pag-uugali niya. Pero, ganyan talaga ang dementia, diba? Kung sino yung laging nakakasama, tawag ng pangalan, paulit-ulit, parang may takot na siya na mag-isa. So, naiintindihan ko rin. Pero buhay caregiver, ganyan po talaga ang caregiver. Anong expectin mo sa 94 years old na alaga mo, no? So, bumabalik sa pagkabata. Tiyaga lang, laban para sa pamilya. And after that, pagkatapos ko maglinis o upo na sa sala, doon ako tatawag sa anak ko at sa asawa ko, i-check ko kung nasa bahay na sila. Ganun. So, after that, ng ng bedsheet, ako ng ready ng kanyang pagpapaligo. Ayan, ligo day ni Lola. Kasi may araw. O, diba? Pag may araw, maligo. Ganun. Hindi ko naman kasi pinipilit kung ayaw niya maligo. Kasi malamig talaga, guys. Ang matanda kasi ma-sensitive sa lamig. So, pag talagang may init ang araw, pinapaliguan ko siya, mabilisan. Yan, mabilisan. Tapos, actually, yung sa ulo niya, siya nagsha-shampoo. Tapos, pagka-shampoo, ako na lang yung nagko-conditioner, nagsasabon ng katawan niya, So, as much as possible, mabilisan talaga yung kanyang paliligo. And yan, ang dami niyang tuwalya, grabe. Isa sa katawan, sa ulo, sa muka, sa paa, diba? So, yan, nakasanayan na niya since nandito ako sa kanyang bahay, sa kanyang papapaligo. So, okay lang naman yan. Kung ano yung nakasanayan ng alaga mo, yun na lang gawin mo. Ayan, ready na ang papaligo. Maliligo na siya. God bless!